Ang pag-iral ng Venice sa ibabaw ng tubig ay isa sa mga pinakamatalinong likha ng inhinyeriya sa kasaysayan, isang tunay na inverted forest sa ilalim ng lungsod. Sa halip na itayo ang mga gusali direkta sa malambot na mga isla, ang mga taga-Venice ay nagtulak ng milyon-milyong kahoy na tumpok, pangunahin ay oak, larch, at pine na malalim na itinusok sa maputik na sib ng lagoon upang makabuo ng matibay na pundasyon. Ang mga kahoy na ito ay galing sa mga kagubatan sa Northern Italy, Slovenia, at Croatia, at itinulak ng mga espesyal na manggagawa na tinatawag na batipali, na umaawit pa habang nagtatrabaho. Pagkatapos maitakda ang mga tumpok, nilagyan ito ng makapal na kahoy na tabla at sinundan ng patong ng bato, na lumikha ng waterproof na plataporma para sa mga gusali ng lungsod. Ang mga kilalang istruktura tulad ng Rialto Bridge at St. Mark's Basilica ay nakatayo sa 10,000 mga kahoy na puno na ito. Ang Rialto lamang ay gumagamit ng humigit kumulang 12,000 tumpok. Sa kabaligtaran ng inaasahan, ang mga kahoy na ito ay tumagal ng mga siglo dahil nananatili silang nakalubog sa tubig na pinoprotektahan mula sa pagkabulok ng oxygen-poor na putik at brackish na tubig na pumipigil sa pagkabulok at unti-unting pinapetrify ang kahoy. Ang inverted forest na ito ay hindi nakikita, ngunit mahalaga kung wala ito. Ang mga palasyo, simbahan, at tulay ng Venice ay matagal nang lumubog. Ang natatanging pundasyon ng lungsod ay patunay ng parehong pangangailangan at pagkamalikhain na nagbago ng isang maputik na lesyon sa isa sa mga pinakasikat na urbanong tanawin sa buong mundo. Paano nasusuportahan ang buong lungsod ng Venice gamit lang ang mga kahoy? Ginamit ng mga taga-Venice ang matitibay at hindi madaling mabulok na mga kahoy tulad ng alder, oak, at larch na galing sa mga kagubatan sa Northern Italy at Balkans. Ang mga kahoy na ito ay likas na matigas at matibay, na may mga estrukturang selular na lumalaban sa pagkabulok kapag nakalubog sa tubig. Halimbawa, ang oak ay nagbibigay ng pambihirang lakas sa pagkompres na angkop sa mabibigat na gusali na bato, habang ang alder naman ay may kakayahang sumipsip ng tubig kaya mainam para sa pamatagalang paglubog sa tubig. Ang mga kahoy na poste ay nakabaon sa putik na kulang sa oxygen at sa maalat-alat na tubig ng lawa. Sa kawalan ng oxygen, hindi makaliligtas ang mga bakterya at fungi na sanhi ng pagkabulok, kaya't nananatiling buo ang kahoy sa loob ng daan-daang taon. Mahalaga ang kawalan ng pagkabulok, mas mabilis pang nasisira ang modernong konkretong o bakal na mga poste sa kahalintulad na mga kondisyon. Ang mga manggagawa, o batipali, ay nagpukpok ng milyon-milyong poste 2 hanggang 8 metro ang haba at 10 hanggang 30 sentimetro ang kapal papasok sa ilalim ng lawa hanggang marating ang matibay na patong ng luwad. Ang masinsinang pagkakaayos, 5 hanggang 10 poste kada metro kwadrado, ay lumikha ng matibay at magkahigpit na pundasyon. Itinambak sa ibabaw ng mga poste ang mga kahoy na tabla at batong istrian, isang hindi poros na apob, upang pantayin ang bigat at maiwasan ang paglubog. Ang pagpukpok sa mga poste ay nagpadagan sa malambot at basang luwad sa ilalim ng lawa, na nagpiga ng tubig palabas at lumikha ng matibay na pundasyon. Ang prosesong ito, kasama ng lalim ng mga poste, ang nagbigay daan para kayanin ng lupa ang bigat ng lungsod nang hindi gumagalaw. Unti-unting sumingit sa kahoy ang mineral na mayamang tubig mula sa lawa. Pinuno ang mga siwang nito ng latak at mineral. Ang prosesong ito ng petrifikasyon ay nagpalit sa kahoy upang maging parang bato, na lalo pang nagpapatibay sa pundasyon. Ang mga estruktura gaya ng Basilica ni San Marcos, na nakatayo sa 10,000 post ng ensina, ay umaasa sa ganitong uri ng petripikadong pundasyon mula pa noong ika-9 na siglo. Paano tiniyak ng mga Venetian ang katatagan ng mga kahoy na poste sa paglipas ng panahon? Ang mga poste ay itinanim ng dikit-dikit, karaniwang 5 hanggang 10 kada metro kwadrado na bumuo ng isang siksik at magkakaugnay na pundasyon na pantay na nagkakalat ng bigat ng mga gusali. Sa paraang ito, nabawasan ang hindi pantay na pag-urong ng lupa at naiwasan ang labis na paglubog, kahit pa sa ilalim ng mabibigat na estruktura tulad ng Basilica ni San Marcos, na sinusuportahan ng mahigit 10,000 poste. Bawat poste ay pinukpok ng mano-mano pababa sa malambot na latak ng lawa hanggang umabot ito sa matatag at siksik na patong ng luwad. Dahil dito, hindi gumagalaw o kumikiling ang mga poste, kaya't naging matibay na saligan para sa mga gusali ng lungsod. Pinili ng mga Venetian ang mga uri ng kahoy tulad ng alder, oak, at pine dahil sa likas nitong resistensya sa pagkabulok kapag nakalubog sa tubig. Ang alder, sa partikular, ay napakatibay sa ilalim ng tubig dahil sa kakayahan nitong sumipsip at magpanatili ng tubig nang hindi nabubulok, lalo na sa mga kondisyon ng lawa na kulang sa oxygen.
Ang mga poste ay nananatiling nakalubog sa maalat-alat at kulang sa oxygen na putik at tubig na pumipigil sa pag-usbong ng fungi at bakterya na sanhi ng pagkabulok ng kahoy. Ang kapaligirang ito na natatangi sa Venice ang nagbigay daan para tumagal ang kahoy ng daan-daang taon. Unti-unting siningit ng mineral na mayamang tubig ng lawa ang mga nakalubog na kahoy, pinupuno ang mga siwang nito ng mineral at latak. Ang prosesong ito, na tinatawag na petrifikasyon, ay epektibong nagpalit sa kahoy upang maging parang bato, na lalo pang nagpatibay dito at nagpalakas ng kakayahang magdala ng bigat. Sa ibabaw ng mga poste, naglagay ang mga Venetian ng pahalang na mga kahoy na biga at mga bloke ng batong Istrian. Ang batong ito ay hindi tinatablan ng tubig at tumutulong na ihiwalay ang kahoy mula sa labis na kahalumigmigan, habang pinapantay rin ang bigat ng gusali sa mas malawak na bahagi, kaya't nababawasan ang bigat na dinadala ng bawat individual na poste. Sa makabagong panahon, gumagamit ang mga inhinyero ng sonar imaging at pile integrity testing upang subaybayan ang kalagayan ng mga poste at ng latak sa paligid nito. Kapag kinakailangan, pinatitibay nila ang mga pundasyon gamit ang konkretong balot o karagdagang poste na gawa sa makabagong materyales upang matugunan ang mga isyong tulad ng pagguho ng lupa, pag-urong ng pundasyon, at pagtaas ng antas ng dagat. Anong mga tiyak na teknik ang ginamit ng mga Venetian upang maprotektahan ang mga kahoy na poste laban sa pagkabulok? Paglubog sa anaerobic na putik. Ang pinakamahalagang teknik ay ang pagbaon ng mga kahoy na poste ng malalim sa putik ng lawa na kulang sa oxygen o tinatawag na anaerobic. Sa ganitong kapaligiran, hindi nabubuhay ang fungi at bakterya na sanhi ng pagkabulok ng kahoy, kaya nananatiling buo ang kahoy sa loob ng daan-daang taon. Ang putik at luwad ay nagsilbing natural na panangga na lalong nag-insula sa kahoy mula sa hangin at mga organismo ng pagkabulok. Pagpili ng kahoy na likas na lumalaban sa tubig, pumili ang mga Venetian ng mga uri ng kahoy tulad ng alder, oak, larch, at pine, na likas na lumalaban sa pagkasira dulot ng tubig at pagkabulok kapag nakalubog. Ang alder, lalo na, ay kilalang napakatibay sa ilalim ng tubig dahil sa kakayahan nitong sumipsip ng tubig nang hindi nabubulok. Pagpasok ng latak at mineralisasyon, sa paglipas ng panahon, ang mineral na mayamang tubig at latak ng lawa ay unti-unting sumingit sa kahoy, pinupuno ang mga siwang nito. Ang prosesong ito, na kilala bilang petrifikasyon o mineralisasyon, ay unti-unting nagpapalit sa kahoy upang maging mas matigas, parang bato, na lalo pang nagpapataas sa tibay at resistensya nito laban sa pagkabulok. Masinsinang pagkakaayos at pagselyo ng luwad, ang mga poste ay inilagay ng dikit-dikit at pinalibutan ng luwad na hindi lamang nagbigay ng estruktural na suporta kundi nagsilbing selyo rin upang maprotektahan ang kahoy mula sa hangin, kaya't tumagal ang pagkakapreserba nito. Sistema ng paagusan at pamamahala ng tubig, pinananatili ng mga Venetian ang isang malawak na sistema ng kanal at maingat na pinamahalaan ang antas ng tubig sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang pananatili ng tubig at pag-urong ng lupa na maaaring maglantad sa mga poste sa hangin at magsanhi ng pagkabulok. Anong mga uri ng kahoy ang karaniwang ginamit para sa mga kahoy na poste? Larch, kilala sa tibay at katatagan, ang larch ay isang masinsinang uri ng softwood na maaaring gamitan ng mga preservative. Malawak itong ginamit sa mga poste sa Europa dahil sa resistensya nito sa pagkabulok kapag nakalubog sa tubig. Oak, partikular ang English oak, pinahahalagahan dahil sa lakas, tibay at katatagan nito. Ang oak ay madalas gamitin sa kabila ng pagiging mas mahal at mas bihira sa mahahabang sukat. Pine, kabilang ang Northern Pine at Norway Pine, ang mga uri ng pine na ito ay matitibay, nababaluktot, at matatag, kaya angkop sa paggawa ng mga poste, lalo na kung ginagamitan ng preservative upang mapahaba ang buhay ng kahoy, alder. Ang kahoy na ito ay napakatibay kapag lubusang nakalubog sa tubig, na mahalaga para sa ilalim ng tubig na kapaligiran ng Venice. Elm, kilala sa lakas at tibay nito, ang elm ay minsang ginagamit para sa mga poste, lalo na bilang mga panangga sa mga estrukturang malapit sa tubig.